Itong nangyaring lindol, sir, sa Mindanao, 7.8. Ang ine-expect natin at pinangangambahan dito sa Metro Manila ay 7.2. So paano nyo na-imagine ang senaryo talaga? Kasi parang pwedeng reference na siya eh. Paano yung nakikita nyong magiging senaryo natin dito sa Metro Manila? Yes, sir. Sakali. Marami ng talagang pag-aaral patungkol dyan, no? Yung ine-expect nga, daytime pa yon. So may na-estimate na kung ilan ang magiging immediate na fatalities. No? May number na rin ng mga structure na assess na maaaring bumigay. So ang ano na lang talaga natin, no, ay continuous proactive measures at preparation talaga to mitigate, no, yung although maraming nagsasabi anytime na talaga pwedeng mangyari yung the big one dito sa Metro Manila. Kaya nakatutok talaga ang ating PBOX dyan, no? At continuous din ang ating pakikipag-ugnayan sa other national government agency patungkol sa preparation na yan. Yung hinati natin yung 4 na quadrant, tapos i-consider natin yung anong quadrant ang severely affected. So ang sa amin contingency naman, meron na kami dyan sa aming parang Oplan Yakal, no, yung ating ano rin ng DRMO din, no, na ito ang magiging responde naman ng BFP kasi maliban sa search and rescue, meron tayong number of possible fire na mangyayari sa Metro Manila. Kasi yung nabanggit ko kanina, Sir Ben, no, pag once nag-collapse ang structure, may gas ay meron, maliban sa gas leak, meron pa yung energized pa yung electrical wirings, no. So yan din ay nagiging dahilan ng secondary incident na naman tulad ng sunog. Pero yung sa Mindanao, sir, wala naman naging fire incident ba nung... Meron tayong isang naitala doon na sunog, no, sa convention center. Pero yun pa, tinitingnan natin kung related siya talaga sa lindol. Kasi after the lindol, nasunog yung isang convention center doon sa Region 11. So under investigation pa siya. So pwede nating masabi na possible, no, pero hindi pa conclusive dahil under investigation pa yung dahilan ng sunog. Pero usually talaga kakambal ng lindol ay sunog. No, again, yung tulad ng mga halimbawa yung piping system natin, although dito sa ating bansa ay hindi masyado yung parang ang piping natin ng LPG ay tulad ng water, no, parang centralized centralized, no. So halos ano tayo dito, portable, kanya-kanya. Kaya kahit paano hindi siya basta-basta nagiging dahilan ng ganyang sunog. Kaya yun po, pero sa elektrisidad, no, kaya ang ano diyan, yung immediately dapat i-shut off agad talaga ng ating water or electrical utilities at saka yung source of power ng kuryente para hindi siya magiging another secondary disaster yung fire nga. Sir, meron ba kayong, kasi siyempre naghahanda tayo dito sa Metro Manila, di ba? Yung nangyaring lindol sa Mindanao, may nakita ba kayo na, ito, parang kailangan tong mai-add up doon sa preparation namin dito sa Metro Manila eh. Meron bang ganun nakita or halos nakita nyo, okay na yung nagiging preparation natin, nakikita natin dito na dapat na paghahanda sa Metro Manila. Ito na yung reference ko, ano na to, enough na to at palalakasin ko na lang to. So yung nakita natin, although there's really rooms for improvement, no. Marami talaga tayong makitang pwede pang i-improve doon, no. Ang atin talaga diyan syempre mitigation talaga, no, at i-consider talaga natin what if worst case scenario, Sir Ben, ang buong Metro Manila responders ay biktima. Yes, tama yun. So yun yung talagang pinag-aaralan natin, ang magiging responders natin coming from unaffected regions such as sabihin natin, although 4A ay kabilang pa doon sa haba ng West Valley Fault, no, portion of Region 3 meron din. At kung halimbawa yung accessibility natin na tulay ay putol din, hindi rin sa accessible, ganun din yung ating airport at saka yung ating pier kung hindi talaga kaya, no. So ano ang magiging approach natin? Kaya yung community resilience talaga ang dinedevelop natin. Nangyari na yan, Sir Ben, no? Mabanggit ko lang yung sa Tacloban. Yes. Yung typhoon Yolanda, no? So ang ating mga BFP doon ay talagang napasama sa biktima, kahit yung mga kapulisan natin and other government agency na inaasahan na tutulong sa search rescue
and other operations Mm. ay napabilang doon sa biktima. Kaya ang nangyari talaga, ang tumulong ay outside of the said affected area. Mm. So yun yung parang iniisip natin na worst case scenario. Pero ganun pa man, may kaparaanan tayo, no, kahit paano mitigation. Mm. So yun yung ginagawa na natin. Kaya mahigpit na ini-enforce, halimbawa yung building code, no. Mahigpit na ini-enforce ng ating mga Office of the Building Official, katuwang talaga diyan ang ating DPWH, na ang mga struktura na naipatayo dito sa ating bansa ay talagang matibay at hindi basta-basta guguho, no. At may mga intervention na rin na ginagawa ng mga modernong teknolohiya, no, pero wala pa rin talaga makapag-predict kung kailan mangyayari yan, no. Yung talagang mitigation, no. So inaayos natin yung ating mitigation, hinahanda natin yung ating kapabilidad, no, at ang ating preparation ay pinapalakas pa natin. Yung interagency and whole of the nation approach talaga ay malaking bagay talaga yan, Sir Ben, no. Kaya yun po ang pinapatibay pa natin. So again, sana hindi mangyari, no, ang inaasahang big one, pero kung ganun pa man, kahit paano ay masasabi natin ang bawat ahensya ay may kahandaan. Ang hangarin na lang natin, bawat komunidad ay may kahandaan din para maging resilient po sa anumang possible na mangyari. Okay.